Hi, this is France Joshua Merida, and welcome to On Point the podcast, where I invite guests that will allow you to be inspired, informed, and updated with all the issues. So join me as I have my conversations with them on point. Welcome na naman po dito sa isang episode ng On Point the podcast. Ang pag-uusapan po natin sa isyung ito ay patungkol po sa pagbabalik ng barangay at SK election after 5 years, if I'm not mistaken. At may makakasama po tayong nagbabalik dito po sa ating munting programa. Siya po ay propesor mula sa Political Science Department ng University of Santo Tomas. Everyone, please help me welcome Professor Paul Mika Francisco. Professor Francisco, thank you so much for saying yes to this conversation and welcome back dito sa On Point the podcast. Okay, good afternoon, friends, and I'm glad to be back here. I'm actually excited, no, kasi ito yung isa sa mga, let's say, issue na hindi masyadong pinapansin for the past few years. Kasi Yes. nga, if you're going to look at the last barangay and SK elections, that would be May 2018 pa yung huli. So Mhm. parang hindi Matagal-tagal na siya din. masyadong hindi na siya napapansin that, it seems like, tapos kahit ba may election parang when it comes sa barangay, hindi naman siya masyadong binibigyan ng halaga ng mga tao. Mhm. Siguro kasi, hindi natin nakikita, for example, let's say kasi ang Filipino, we consume media so much na Yes. since hindi mo naman nakikita usually yung mga barangay captain sa let's say sa Mhm. TV, parang Mhm. hindi sila nabibigyan ng parang, "Uy, barangay yan," parang, Kumbaga hindi what naka-capture ng media o yup, anything 'no, walang oo, traction. mm. Mhm. Kumbaga if, pero kung iisipin mo, yan yung unang-una mong pupuntahan, eh, if you have a particular Mhm. issue, you have to go to the barangay, 'no? Pero yun, hindi masyadong nabibigyan ng Mhm. halaga, which is maganda 'tong pag-uusapan natin because Yes. ano So, siya, eh. ayun bilang panimula, bago 'yan, bago yang mga talakayan, bilang panimula ano, ihabla muna natin yung pinaka-basic 'no, dun naman tayo talaga Mm. nagsisimula. Ano ba ang kwalifikasyon una ng mga barangay officials, then pupunta tayo doon sa officials naman para sa sangguniang kabataan. So, Okay, 'pag tinignan niyo sa Local Government Code of, okey. 1991 or ano yun, RA 7160, makikita niyo dun yung qualifications ng ng sino yung puwedeng tumakbo na barangay Okey. official. Siyempre number one, dapat, parehas na punong barangay at saka member ng sangguniang barangay. Kasi, isang puno ang composition niyan sa elected is isang punong barangay, 7 member ng sangguniang barangay. So basically, una siyempre Filipino citizen dapat. Hindi naman Okey. mawawala yun. Pangalawa, siyempre registered voter siya, 'no, dun sa, Mhm. definitely dun sa area. Then Mhm. pangatlo, at least 1 year residence dun sa barangay. 1 year na pagdating dun sa eleksyon, nakaisang taon na siya dun nakatira. Mhm. Okey, so parang hindi naman necessary na isang taon ka na nakatira dun, let's say mga ilang months, pero pagdating ng eleksyon 1 year na yung Mhm. residence mo, puwede ka na ring tumakbo. Okey. Tapos, dapat marunong kang magsulat at, magbasa ng Filipino. Hindi Okey. siya walang nakalagay din na na Filipino and English, talagang Filipino lang Okey, yung Filipino. nakalagay dun. Which I think, ang logic nun is, para mas maka-connect siya sigurado sa mga constituents niya. Okey. And lastly, pagdating sa edad, at least 18 years old. So ibig Okey. sabihin kahit basta 18 years old ka na may karapatan ka na tumakbo bilang punong barangay or parte ng sangguniang, barangay. So yun yung sa elected sa officials. I-ano ko rin Ok ba yung sa SK or ano, Oo, puwede din diretso okey. diretso na natin sa Okey. SK. So sa SK naman, more or less parang reflection siya nung sa barangay. So may isang chair, tapos merong 7, parang SK kagawad. So Okey. pagdating siyempre, same, Filipino citizen din. Okey. Tapos, dapat member ka nung tinatawag nilang Katipunan ng Kabataan. So, Okey. yung Katipunan ng Kabataan, ito yung tawag nila sa lahat ng kabataan dun sa isang barangay na age,
yung luma is 15 to 21, pero papunta ka sa National Youth Commission sa website niya, ano siya 15 to 30. Mhm. Okey, pero ang puwede lang tumakbo would be, 15 to 24, sorry, 18 to 24 years old. Yung puwedeng Okey. tumakbo as SK chair at saka, kagawad. Okey, so residency Ah, same din sa barangay officials, 1 year at least pagdating nung election. Tapos eto specific siya, able to read, and write, Filipino, English, and the local dialect. Ayun, okey. nakalimutan ko yung sa ano, sa officials din kung, Filipino or the local dialect or Dialect, local okey. language. Okey, so kasama pala yun dun. So, tapos eto yung ano 'no, yung interesting na part ng Sangguniang Kabataan, may relationship siya dun sa ano, sa political dynasties para Mhm. maiwasan. So, parang, meron siya nakalagay sa qualifications niya, same thing sa local government code din siya. Kailangan hindi siya related up to the second degree sa isang elected official, both Mhm. national or local dun sa area na tatakbo siya. So, Okey. halimbawa may kamag-anak siya na second degree, kahit sabihin nating second degree of consanguinity and affinity, sa ibang lugar, dun baka may lusot siya. Mm. Pero 'pag nationally elected at saka dun sa mismong lugar niya, halimbawa anak siya ni mayor, bawal. Hmm. Bawal Yan yung sinabi nila na buti pa sa SK may provision Oo, against okey, 'di ba? political I think dynasty. if I'm not mistaken si, Jing no, not Jinggoy, but JV Ejercito was the one who at least for the Senate 'no, if I'm not mistaken, I have to verify that. But at least 'no, may mga ganyan na palang, mga ganyang attempt 'no, na lagyan nung, pag-buffer ng mga political dynasty. Sana makita natin 'to in a very kumbaga sa national level naman. But Mm. Hmm, again, we can always dream 'no, and hope. And, oo. yan ay isang napakagandang, panimula, yun. Hmm, oo. Okey. So, 'pag ano na paliwanag lang natin 'no, ano ibig sabihin ng second degree na Okey, sige po. consanguinity, affinity. 'Pag consanguinity kasi it has something to do with blood relations. 'Pag affinity, something to do with, marriage. Okey. So, ano yun, may ginagawa silang ano dun, parang illustration kung sino yung second degree, sino yung first degree. Usually linya siya. So, for example, 'pag first degree usually yung anak. Mhm, 'Pag second degree, ano na yun, papasok na dun yung ano, yung pinsan or pamangkin mhm. ng ano. So, dun na ano yung ano, yung so hanggang dun kumbaga kung ako yung mayor, hindi puwedeng tumakbo yung anak ko, hindi rin puwedeng tumakbo yung pamangkin ko Okey. sa as SK. Ang puwedeng tumakbo ano, parang lalabas second cousin na ng anak ko, Mhm, gano'n siya. So, again maganda siya because meron kang ano 'no, meron kang idea sa ano, na meron na palang pagbabawal ng political dynasties. 'Pag affinity naman, halimbawa may asawa ako, yung pamangkin niya, hindi rin puwedeng tumakbo, okey. 'di ba? Tapos ang puwede lang tumakbo yung second, anong tawag dito, yung second, cousin na nung anak namin. Yun na Okey. yung ano, yun na yung puwedeng tumakbo. So gano'n yung ano 'no, gano'n yung idea nung consanguinity tsaka affinity na second degree. Then lastly, meron pa siyang qualification. Ito isa rin baka ano rin 'to 'no, puwede rin nating i-consider sa national level. Hindi Mhm. ka puwedeng tumakbo ng SK chairman or SK kagawad kung nakapag-commit ka ng crime 'no, involving Okey. moral turpitude. Mhm. So 'di ba, parang Very good. isipin mo buti pa din sa mga ano, just a little bit of comment 'no, parang mas mahigpit pa yung qualifications ng ano, ng, pagtakbo ng SK chairman tsaka ng ano, ng SK kagawad kaysa dun sa mga higher positions. Mhm. So even nga dun sa barangay 'di ba wala namang gano'n, na Yes. may conviction ng crime, any crime 'no, any crime involving moral turpitude. Napakaganda 'no, dahil tinitignan siguro ang logic diyan is what I'm seeing is that kasi tinitingnan sila as new breed of Mm, political leaders 'no. Maganda 'yan kasi yun nga, new breed of political leaders. So simulan natin sa
matuwid na pamamaraan kung Mm. papaano nila dapat kasi parang yung ating politika ngayon, not to be cynic about it, medyo we're kinda lost 'no, but there's still Mhm. hope, ika nga, na puwede nating mapagkunan pa ng inspirasyon lalong-lalo na dito sa sangguniang kabataan considering yung mga bagay na sinasabi mo ngayon, Prof. Hmm. Mapunta naman tayo doon next to the qualification, eto yung gusto ko talagang, bigyan din ng latag kasi Mm. again, sabi mo nga kanina walang masyadong nagdadala ng pag-uusap patungkol sa SK o puwede din nating sabihin dahil sa napakatagal na panahon medyo napagwalang-bahala, I don't know, for a Mm. lack of a better term. Well, punta tayo doon sa mandato talaga. Una muna sa barangay officials, then we go to SK. Okey, dun sa barangay officials siyempre, yung punong barangay, basically siya yung may hawak nung executive powers. Okey. So, kumbaga siya yung, nagpapatupad ng batas doon sa ano, may mga ordinansa halimbawa, siya yung nagpapatupad dun sa barangay, siya yung, ah, tinitignan 'no na parang, ah, let's say head nung lugar kung saan siya yung nilalapitan ng mga tao 'pag may pangangailangan, 'pag may kailangang i-resolbang mga issue. Katulong niya naman din yung mga kagawad 'no or Okey. yung mga, member ng sangguniang barangay. Pero kung sangguniang barangay yung titignan natin, yung sangguniang barangay, may legislative power sila. So, Mhm. sila yung gumagawa ng ordinance na siyempre applicable lang doon sa barangay. Pero 'pag nakita mo yung description nila, 'pag inisa-isa mo yung anong tawag dito, yung kanilang mga mandates na makikita mo sa local government Mhm. code, parang lumalabas ano pa rin, although may gano'ng assignment na eto si executive at si legislative, parang Mhm. lumalabas it's still, helping each other out 'no, and, it's all about maintaining 'no, sa nakita ko when I was trying to synthesize ano ba talaga yung purpose ng barangay, it was ano 'no, maintaining peace and order Mhm. talaga dun sa ano, sa barangay. Then at the same time puwede mo rin sabihin na siyempre in charge sila sa pag-deliver ng services. Mhm. Halimbawa yung 4Ps, ah, para makakuha yung mga ano, yung mga let's say eligible dun sa 4Ps, dadaan lahat yun sa barangay. So yung Yes. even yung sa vaccination, very Kasi active yung kung barangay diyan. titignan mo sila yung first kumbaga line of defense or parang sila talaga, before the LGU kumbaga babagsak at babagsak doon Sa sa barangay barangay mo, talaga. 'di ba? Oo, kaya Yes. napakaimportante na ano 'no, Mhm. na yung barangay is, mabigyan ng pansin. Tapos, isa pang ano diyan puwede mong tignan 'no, dun sa importansya ng barangay, sila kasi yung ano, puwede nating sabihin or puwede natin silang tawagan na political frontliners. Mhm. Kasi sa activity ng barangay, dun sa ginagawa ng barangay, dun mo talaga mararamdaman yung ano, dun mo talaga mararamdaman yung estado, Hmm, 'no? Kumbaga mm. sila yung ano, yung tinawag ni Jovel Migdal na trenches ng state, na sila yung ano 'no, yung nasa harap talaga, sila rin yung puwedeng maimpluwensyahan kaagad. Kaya nga ano, isa sa mga importanteng ano, characteristic dapat ng mga barangay officials, ano sila, non-partisan Mhm. as much as possible. Of Yes, course, yes, tama. ideal yon kasi usually mga barangay captains talagang lumalapit kay mayor, kay Ah, governor, pero dapat non-partisan sila kasi dapat hindi nila iniisip 'no, for oo. example yung Parang nakasulat yata yan eleksyon. sa ano, code na parang they have to be apolitical, 'di ba? Yun Yes, yung yes. Dapat wala silang particular na ano, na halimbawa yes, political party. Talagang yes, kumbaga 'pag tumakbo sila more on, ang tumatakbo din ang lumalabas talaga talagang community leaders sila. yes, Hindi correct. hindi yung ano 'no, hindi yung tumatakbo sila for the sake of power, pero of course these are ano 'no, these are ideal things Yes, na makikita natin sa mismong batas nga, and, we just hope na gano'n talaga yung nangyayari kay ano 'no, yes, kay barangay captain. Pero siyempre halimbawa 'pag may national elections or midterm elections, yes, nagagamit din sila diyan, yes, correct. as a way Tama. to distribute for example patronage,
Yung sa 4Ps, ano diyan, eh, meron ding problema, based on my sources which I will not name sa ano, Yes. na nasa DSWD 'no, ah, naglalagay sila diyan ng mga pangalan na hindi naman dapat talaga nandun. Yes. Kaya minsan ano, eh, gusto natin instead na dumiretso lang tayo sa barangay, pupunta pa tayo, iaangat kaagad natin or pupunta tayo sa ibang programa, 'di ba merong mga public service Yes. programs. Tapos yung public service program 'pag pinanood mo, ano naman, ituturo rin naman sila sa barangay, which Yes. is Babalik again, at babalik. sila pa rin yung ano 'no, sila pa rin Oo. yung dapat tinitingnan natin. In fact, merong mga kaso nga, kasama rin sa mga ginagawa nila 'pag may mga kaso na, ah, let's say something to do with, violence against women, sa kanila rin nagsisimula yan, eh. Yes. Tapos at saka sila parang puwede silang tumulong dun. So, in short napakaimportante nung ano 'no, sa barangay, napakaimportante nung ating mga barangay officials 'pag tinignan natin yung ano, yung mandate nila. Sa SK naman, siyempre tingnan natin bakit ba tinayo si Sangguniang Kabataan, Yes. 'di ba? Yes. Nakakalagay din kasi sa constitution natin yung tungkol sa role ng youth sa Mhm. nation building. So, actually yung ano niya, yung parang predecessor ng SK, I think this was created around, 1987 or 1988. Pero meron pa siyang predecessor, pero yung kasi ginamit naman yun ng ano, nung panahon ni President Marcos Senior na parang Mhm. pangtapat naman dun sa mga ano, sa mga aktivista. So, parang Mhm. ginamit siyang gano'n 'no. Pero, eto yung SK natin ngayon when this was created, logic talaga yan is to emphasize the role of the youth. Nabanggit mo nga kanina 'di ba parang, ah, trine-train sila, alam mo yung qualifications nila mas mahigpit, so that Yes. ano 'no, so that, Mhm. they'll be the future leaders here in this country. Mhm. So, 'pag tinignan natin ano yung role nila, for example yung SK chairman, um ano siya, eh, parang siya rin yung executive just like the punong barangay and parang katulong niya din. Again, it's a reflection nung barangay. Ang pagkakaiba Okay. lang is that, exclusive siya sa kabataan and ang Yes, for the pinaka-purpose niya is ano, youth development. okay. Kaya yung mga projects niya dapat ano, yun nga lang medyo na, isa sa mga criticism sa SK is parang they lack 'no, a lot of, SK Yes. leaders, they lack creativity when it comes to programs. Parang wala silang for Yes, example, parang puro ang na lang ano, biro paligan ng yan, basketball, yeah, oo, paulit-ulit. Parang oo, pageant, okey oo, okey naman yun kasi 'di ba parang oo, to divert, pero dito sa amin talagang parang ini-envision ko sila na parang at least hindi man lang basketball or parang livelihood projects because there's so much more, eh. oo. May There's so 'di much more ba, you there's can so much do. more, 'no, and sayang yun. Isa sana yun sa mga itatanong ko talaga, Hmm, ano yung ano yung maisa-suggest ninyo na siguro project maliban sa mm, basketball 'no, again, puwede siguro livelihood or oo, ano ba, we can train them 'no, siguro doon sa parliamentary procedures or mm, paggawa ng mga resolutions ganyan, mm, we can train them 'no, kasi yun naman talaga, eh, and again sila yung natin dito to be our future leaders and we must assure that kind of quality 'no. But again, I do not have anything against ano, parang doon sa basketball pero sana lang maiba yung kumbaga maiba yung kanilang yun nga, the creativity because there's so much more to that liga, that pageant and all 'no? I think yun ang pinaka siguro ano 'no, una 'no, na puwede nating i-suggest sa kanila, yung nabanggit mo na parang, as part of the youth, especially they are leaders, youth leaders, they should continue improving themselves. No, so mhm, yan, kailangan mas maging, continue their civic education, their political education, yan. Tapos idamay nila yung mga let's say iba pang member ng kabataan kasi importante na ano, eh, importante talaga yung magiging role ng mga batang 'to. Pangalawa, siguro lagay natin sa konteksto ngayon, sa'kin ang isa sa nakikita kong puwede nilang gawin, training for example or any kind of, education on digital literacy.
Correct. Kasi Kasi ano, isa sa mga ano nga 'di ba, mm, social media, hmm, you have the proliferation of fake news, et cetera. Maraming biktima ng mga kabataan niyan. yes. Ah, Marami nakakausap, parang, "Ano ba, saan mo ba 'to nakuha 'tong balitang 'to, saan mo nakuha 'tong idea na 'to?" Parang sobrang mali naman yata. So, siguro magandang i-ano rin 'yun 'no, parang let's say parang year round na meron silang ano, na meron silang gano'ng klase ng mga projects aside from, let's say, sports and recreation or, sa livelihood siguro puwede, if they can find or if they can find, young entrepreneurs to Yes. actually help them, that will Mhm, be good 'no, for ano, for, the youth, or kung gusto nila they can partner with the barangay, they can do that 'no, as a whole mhm, barangay. Maganda siyang ano 'no, maganda siyang tignan para rin magkaroon tayo ng alternative doon sa mga, you could say usual na yes. ginagawa nila. Tapos, siguro aside from the ano, kasi pinag-uusapan natin mga elected ano, elected, officials, both barangay and SK. Meron pa Mhm, siyang mga appointed ones, sa barangay, actually parehas lang, again reflection lang siya. Meron mhm, kang barangay secretary at saka barangay treasurer. So may SK secretary ka rin tsaka SK, mhm. Just treasurer. Then sa barangay meron siya yung ano, yung lupong tagapamayapa or also known as yung mga tanod. Mga yes. barangay tanod 'no. Tapos meron din siyang ano, parang sariling, yung tawag nilang katarungang pambarangay, which I think I touched on earlier. Kasi parang yun yung nag-aayos ng mga, you could say, conflict dun sa ano 'no, Parang sa mediator community. ata the Yes, yes, yes. parang nagiging mediator siya. Tapos Mediator, eventually kapagka gusto pa itaas yung kaso, hindi na-resolve sa barangay level, okey. yun yung gumagawa ng ano, parang recommendation na, "Uy, kailangan na nating iangat yung kaso to resolve the Mhm. issue." Babalik lang ako ng konti Prof, kasi may ano din, may pumasok lang na question 'no. How Mm, do we actually strengthen our barangay officials kung meron man o kung puwede magawan ng paraan dito dito po sa notion ng again, nakalagay po doon sa ano 'no, na they have to be apolitical, mm, pero in the end, in practice 'no, parang again sila yung pinupuntahan ni mayor na mm. parang papanalunin mo ako sa barangay na ito o sa lugar na 'yan. How do we actually strengthen our barangay officials or baka naman, mali lang yung pag-intindi natin sa concept ng apolitical? Mm, How 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 are we going to understand this na parang, okay, apolitical kumbaga mali lang yung understanding natin na parang kasi, ako talaga ako yung feeling ko is nagiging kawawa yung ating mga barangay officials na parang again, they have to be non-partisan, sorry. But in reality, nagiging kasangkapan sila to again yung mga sa patronage 'no. How do we actually strengthen this 'no? Or is it in the I believe this is in the system, but what are the things that you can suggest to at least buffer or mitigate this kind of like, you know, like this practice, for example? alright. Una 'no, when it comes to strengthening our ano, let's say the capability of our barangay officials, meron namang ano, anong tawag dito, they call it as the League of Barangays. 'No, Mhm, and I think, siyempre nagme-meeting sila dun 'no, and part of those meetings siyempre nagkakaroon sila ng mga trainings, mga workshops. I think if those workshops or trainings, especially when in relation to good governance is, if they become more serious dun sa ginagawa nila dun, kasi sa ngayon parang ano, I don't want to say na lahat, pero marami kasing barangay officials parang, they treat it as a way, kasi ano yun, parang nagta-travel sila to another place 'no, mhm, to attend mhm. this, seminars for example, Yes. or meetings ng League of Barangays. Parang tinuturing siya na puwede kang mamasyal, puwede kang ano 'no, pumunta sa ibang lugar, makabisita.
But Mhm. I think they should be a little more creative when it comes to those trainings na let's say dapat may output ka, that you have some kind of report, periodic report, Okey. which is ginagawa naman nila pero parang it should be monitored. I know this is easier said than done, but it should be monitored much more strictly because makita natin kung nag-i-improve ba yung kanilang ano 'no, yung kanilang pag-govern dun Mhm. Correct. sa barangay. Ah, I think they should be judged, kasi yung ganyang klase ng judgment sa eleksyon bumabagsak, eh. Dun kasi papasok yung ano, yung isa sa mga ways to be accountable in a democracy sa eleksyon. Yeah. Kaya lang ang problema kasi sa, the way we conduct our elections, especially in the barangay level, eto magandang tingnan 'to. Mhm. Very personal talaga siya kung yun ang national, local elections, napakaano niya na personal, what more sa barangay level. Yes, correct. Ang naririnig ko na ano diyan, mga ano 'to, mga experience with, different, uh, barangays, 'no, Okey. would be, it's so personal na ang tingin ng mga tao, especially kung tatakbo ka na pinunong barangay, bago mag-eleksyon dapat 'pag kumatok sila sa bahay mo no matter what time, minsan Mm. nagiging joke na nga siya sa ano, eh, sa mga pelikula pero totoo siyang nangyayari. Yes. Nakakatok talaga siya sa'yo, hingi ng tulong, may Yes. na-ospital ganyan, kailangan magbigay ka talaga. Kailangan magpainom si ano 'no, meron Mhm. akong kakilala na tatakbo siyang barangay captain ang sabi, "Kapitan," ginanon siya 'no, "para manalo ka kailangan magpainom ka." Painom. Mm. So parang ano siya 'no, ano, eh, it still is a reflection of how personalistic yung ano 'no, yung pulitika natin sa Pilipinas. Kaya dito mo talaga siya makikita sa ano, sa barangay na talagang kasi nga, as I mentioned, ano yung barangay, eh, sila yung political frontliners. So talagang Yes. sila talaga yung humaharap sa ganyang klase ng ano, ng influence coming from, these different, social forces. So, Mhm. how do we strengthen that? Uh, you go to the root, which is yung parte ng sistema natin na nag-e-encourage ng ganyang klase ng ano, ng ganyang klase ng politika, ng ganyang klase ng practice. We have to address that. So, possibly what we can do is we can do some kind of institutional reform on the barangay level to make the barangay a little more, instead of personalistic, more rules based. No, Okey. but of course that would need the uh, siguro hindi naman kailangan ng constitutional change dun, pero kailangan ng you could say some kind of legislation to do that, Okey. no? And so basically trying to make the barangay more rules based. Okey. Tapos dun sa tanong na um yung how do we ano yun? What's the second question? Sorry wala, it slipped my mind. Yung ano 'no, yung sa ano pa ba, na di ko maalala kung na-address ko na rin yung second question. What's Yes. the second question again? Um, Sorry. punta naman tayo dun sa ano Prof, dun sa sinabi mo kanina na tama siya 'no, hindi siya masyadong napag-usapan kumbaga Oo. wala sa TV, wala sa media and all. But how do we foster accountability and, you know, with our barangays and SK kasi hindi siya katulad nung mga sa national natin, eh, let's say sa Senado like kung may mga kabalastugan or may mga issues talagang dinadala ng media outlets 'no, dinadala ng radio, newspapers and all. Hmm. But in this, level sa barangay and SK, uh, how do we actually ensure that there is, accountability and transparency? I mean, how do we do this here na parang sinabi mo nga kanina hindi masyadong walang nagdadala sa mga usapang ganito? Okey.
I think pagdating sa barangay compared to the national level and, or kahit sabihin natin sa level ng local government unit Okay. na province or municipality or city, I think mas madali sa barangay, yung konsepto ng transparency and accountability, especially if you have active members of the community. Yes, Kasi sa correct. barangay, since sila nga yung pinakamalapit dun sa Mm, mga tao, ibig sabihin nun, the people can actually demand more. We can actually expect more direct, no, more direct participation na, okey. parang pagka nagkaroon kasi na for example ng barangay assembly, dun mo puwedeng ilabas, eh. I think that's really a Um, healthy practice of ano 'no, mhm, direct some kind of direct democracy. So, mas madali siya, unlike, mhm. national level. Pero if we're, that's just one way of, Okey, ano and, kasi ang assumption dun you have active citizens. You have citizens who are, really critical 'no, okey. dun sa barangay. For sure meron naman 'yan 'no, not everyone will just, lie down and accept everything that the barangay Yes. chairman is doing. Answerable din naman kasi, kunwari may reklamo ka, may grievance ka sa punong barangay, you can actually, file that complaint sa sangguniang panglungsod, Okey. 'no, na meron siyang gano'ng klase ng proseso which is makikita mo rin sa ano, sa local government code. Kumbaga parang ano lang 'yan, kung may, let's say sa isang classroom, teacher ka, may reklamo sa iyong estudyante, puwedeng ano 'no, yung una puwedeng i-direct niya sa'yo, kung hindi na-resolve sa level mo, itaas mo Mhm, sa level ng ano, halimbawa ng program chair mo. Same thing ito, ang mas mataas dun sa barangay, would be, ano, sangguniang panglungsod, 'no, okey. na sila yung ano, sila yung magre-resolve, sila yung mag-aano, uusap how to address the problem. Then, pagdating sa pera, answerable din ng barangay, particularly the barangay treasurer, answerable siya sa COA. Kasi, Okey, lahat ng political subdivisions parang puwede naman siya i-check hmm, ng COA, okey? okey. Ako medyo guilty ako dun sa parang active citizen. Although siguro dahil na din 'to kasi may thinking 'no, na parang, barangay lang naman siya, parang super liit 'no. But I don't want to be thinking like this all the time because yun nga sa national level or sa level of like national elections parang I'm very critical, I post all the things in Facebook 'no. Pero gano'n gano'n siguro 'yun 'pag medyo siguro kasi naliliitan tayo sa term na Mm, barangay or parang I mean, I don't want to parang dalhin lahat ng opinyon ng iba, but siguro dahil sa sobrang liit niya parang sinasabi natin na, "Ay barangay lang naman siya, wala mm, siyang effect." But actually meron. So, medyo guilty ako dun sa sinasabi na, tama ka prof, puwede naman talaga siyang madiretso na, pero mm, ibang usapan din kasi yun 'pag wala doon yung barangay captain, yung mm, parang gano'n din na parang absentee din dito sa amin 'no, mm. absentee din kasi sila, parang nakakairita din. Imbes na Okey. gusto mong magsumbong, parang nakakairita din na sino bang ano dito, or parang minsan parang sa barangay pa namin nun parang pinagpapasahan-pasahan kami na dun ka, tapos Mm, pagpunta mo dun wala dito, parang ganun din. So medyo guilty din ako ng konti 'no, parang may mga problemang ganun din. Lalo na well, nung pandemic talaga, dun mm, ko nakita na parang may mga barangay naman na okey. fast yung Oo, pag-deliver nila. Dun natin nakita talaga na parang 'di ba kailangan talaga malakas yung barangay mm, level natin. Pero meron din na parang dito mo nakikita na medyo may mga malalakas, meron ding napabayaan. mm. Mhm, Which I think dun ngayon yung papasok yung ano 'no, dun nga yung papasok yung kasi naiintindihan ko yung ganyang thinking, eh, na parang, ah, nasaan sila barangay officials 'no, hindi hindi sila gano'n ka-active. Siguro dun papasok ngayon, siguro for the past few years hindi pa nila maramdaman 'yan kasi mhm. napo-postpone yung Yes, barangay correct. election. Pero ngayon, tignan natin what will happen, mag-start na si campaign
period is around October 19 to Mhm. 28 yata yung campaign period. Mhm. So let's see what they're going to do. No, na-neglect nila siguro 'yan, I'm just, speculating. Na-neglect nila yung ganyang klase ng role nila because hindi naging constant, eh, yung Mhm. yung, pag-elect sa mga barangay officials. Mm. Possibly 'no, once na nag-normalize na yung elections niya, yung ngayon nga parang hindi pa normal kasi after ang sabi ng Supreme Court, after, these elections, magse-serve lang sila ng hanggang 2025. Okey. Kasi dapat meron na yung ano, eh, from, para yung ano yata, what you call this, isasabay na siya dun sa ano, isasabay na siya dun sa midterm elections, which will Okey. happen in 2025. Kasi mas matipid yun, eh. As Hmm. compared sa hinihiwalay si barangay ano, si barangay Mhm. elections. So, yung mananalo ngayon, actually 2 years lang yung pagsisilbihan niyang ano, Oh, tapos pagsisilbihan niyang kasi may 2025. oo, kasi Okey. 2025 na yung ano, tapos yun, hopefully mag-normalize siya. So, 'pag gano'n nag-normalize kasi, there's also possibility na 'pag hindi siya nag-perform ng maayos, "Ay, di ko nakikita si barangay chairman," ganyan, ganyan. Puwede mo na siyang i-punish, eh. Hmm. Sa elections. Ngayon Mhm. kung hindi mo naman siya kung ano, within that term, gusto mo na siyang, let's say, make him or her more accountable, 'no, or more responsible na hindi lang siya ano, kasi may marami rin akong nakilala barangay captain parang they are a bit passive, 'no. Mhm. So, for them to be more active ano 'no, leaders in the community. Siyempre dun na kayo papasok yung ano, you have to put some kind of pressure on them. Which is sana ano rin 'to kaya rin siyang, maintindihan ng iba pang members of the community. Kasi, 1 or 2 active members of the community is not enough, Yes. 'di ba? Unless Correct. you can inspire those people, but Correct. That's easier said than done. So, kung marami sana, let's say merong isang volunteer group or merong grupo na talagang nagpu-push ng ano 'no, ng, more activity from the barangay officials, then things might change. Can Kasi lalabas diyan they can be challenged or they can lose the next elections. okey. Um, So, it's ano 'no, it's something that, you can do something about. yes. Siguro last question na lang or last few questions dun naman sa ano pa kaya yung masa-suggest niyo Prof, para siguro maibalik yung interest natin dito sa barangay and SK Mm, election kasi matagal-tagal siya, eh. I mm. mean na walang ano, ano yung ano ma-suggest niyo na para maibalik yung interest natin, yung involvement na ito ay mahalaga. In fact, this is the basic unit of our community na parang we should elect a better set of leaders, ganyan. So ano sa tingin niyo ang dapat ano, gawin? Hmm. Una, for sure sa ngayon, babalik yung interest natin diyan. Kasi Mhm. mag-e-election, eh. Yes. Definitely babalik yung interest natin. Pangalawa, which is I think more important and you could say, for long term ano, yun nga, isama natin siya sa ano natin, sa civic education, which is I think kasama naman especially alala ko yung elementary, pinag-aaralan na yun, eh, yung barangay, ano yung ginagawa ng barangay. But can we try to make it, not only for students, but for everyone 'no? Siguro si barangay can also play a role here na ipakita niya na, "Uy, eto yung importansya namin." Mhm. 'No, so it's ano 'no, matagal lagi ko naman sinasabi 'to, but it's all about democratic education, isama natin 'to. It's all about civic education, isama natin 'to kasi, one of the reasons why hindi nagiging active yung mga tao because we don't know. We don't really Mhm. understand, Yes. these things. Parang okey naiintindihan ko na tuwing eleksyon, pero after that I don't really care anymore. We forget that, we still have a role to play in Mhm. this, democracy. Correct.
'no? Kaya nga parang dapat ano, meron tayong constant, reminder, constant education about the importance, let's say, of the barangay. Ano ba yung role na, ginagampanan niya sa atin. Kasi 'pag Mm. iniisip mo parang halimbawa kung gusto magreklamo ng isang tao parang gusto idiretso ng korte, wherein puwede namang si barangay Yes, na yung puwede pang humawak, 'di ma-resolve ba? pa dun sa level na Sa yun, 'di ba? level na yun, Hmm. Kumbaga a lot of people do not really understand yung importance ng barangay, and it's not exactly their fault. It's not Mhm. exactly their fault. May may contribution din si barangay dito. Bakit gano'n? Kasi hindi siya masyadong active, hindi alam tuloy ng mga tao, ano ka ba? 'No, ano yung ginagampanan mo, parang Yes. you're just there, ah, nag-aantay lang na na mag-eleksyon, 'no, tapos, lalapitan ka ni mayor o ano, ito yung Mhm. gagamitin mo to actually, help me win. So, nawawalan ng ano, parang nawawalan siya ng siguro sa akin, um, hindi ko kasi talaga gusto yung term na ano, na apolitical, sa totoo lang. Mhm. Dun sa nakalagay sa ano ng barangay. Yes. Non-partisan, yes, pero not necessarily apolitical. Kasi ang ibig sabihin ng apolitical dun, it's more fitting na tawagin mo siyang non-partisan. Mhm. Non-partisans na ibig sabihin hindi ka parte ng isang, local or national political party, hindi Okay. ka, um, ally ni mayor, 'no? Mhm. Kasi ang logic nun para, when you serve your constituents, hindi ano, hindi ka namimili lang or hindi mo ipu-push Yes. lang yung agenda ni mayor, Yes. 'no? So, siguro we have to remove that, concept. Kasi definitely the barangay officials engage in politics, so that does not Yes. make them Political. apolitical. Correct, correct. Kasi ano siya, kaya ako ang lagi kong ginagamit na term is non-partisan, Yes. hindi apolitical. So siguro may epekto rin yun yung paggamit ng term na yun, parang, "Ay apolitical ako so Oh, hindi ako kailangan masyadong maging ano 'no, engaged. active, hindi Yeah. masyadong engaged." 'No? And, Mhm. ano siya, it creates that wrong impression doon sa ano 'no, sa mga barangay officials, okey? Siguro isa pang puwede nating ano 'no, to really, you could say renew our interest sa barangays. Um, the DILG might help here, especially when it comes to Mhm. really informing the public, "Uy, meron palang mga barangays na ganito yung ginagawa nila." Mhm. Na just to show you that there are barangays that are active, and yung kumbaga yung merong mga good practices, particularly ang madalas na, project ng mga barangay na talagang nagiging maganda yung resulta would have Mm. something to do with the environment. So merong mga urban gardening, Yes. Puwede ah siguro 'no, the DILG can have parang good seal of award na parang ang active na barangay or parang kung may ginawa silang tama o maganda parang puwede na lang yun, lagyan ng seal na merong ano para at least ano naman yung at least hindi lang puro monetary and all, 'di hmm, ba? Kasi ayoko din nung parang binibigyan ng cash kasi hmm, parang pera na lang ba 'to lagi, mm. parang gano'n. Ayoko din Pero ng parang meron sila yung ano, parang I don't know if it's yung sa Galing Pook, meron silang mga awards hmm, na gano'n dahil nagpa-publish sila ng listahan, then ano yung ginagawa, 'no? I think it's more of, really encouraging this, barangay officials na, "Oh, tignan niyo, merong nagagawa yung ibang barangay officials." It means na hindi kayo ano, hindi kayo dapat, passive or mm, magiging active correct. lang during elections. And, siguro if pressure would come from both, the constituencies and ano ba 'to, sa national government, sa DILG or even sa mayor or Hmm, governor, kung manggagaling sa kanila, it could really change the way things, are run in a lot of barangays here,
no? Mhm. Kung wala talagang initiative si barangay chairman, talagang you have to find a way, to pressure the person. Okey. So, 'yun bilang panghuli siguro mensahe na lang sa ating mga makakanood at makikinig ng pag-uusap na ito bilang pagtatapos. Okey. Okey, so sa lahat ng ano 'no, makikinig or makakapanood ng ano, ng, pag-uusap namin ni Franz. Mhm. Una, bumoto po kayo sa barangay elections and, pangalawa, ano lang 'to, reminder lang sa atin. 'Pag nanalo na po 'no, pagtapos ng eleksyon, wag po nating kalimutan na, tayo po ay mamamayan ng, ating barangay at maging aktibo po tayong ano 'no, maging aktibo po tayong mamamayan ng barangay. Kung wala pong ginagawa ang ating mga barangay officials, kailangan po natin silang i-pressure at dapat po magtulungan po tayo, ah, na mas maging aktibo. Kasi tandaan po natin, oo, maliit ang barangay, 'no, ito ang pinakamaliit na political unit or political subdivision dito sa Pilipinas, pero dito po nagsisimula ang lahat. Kasi kung hindi po natin kayang baguhin, galing sa taas yung ating bansa, maganda po siguro magsimula po tayo dun sa mga maliliit na unit kagaya ng barangay. So yun lang po, patuloy po tayong, mag-practice 'no, ng ating, mga karapatan sa demokrasya na meron ang ating bansa. And that's it for this week's episode of On Point the podcast. Don't forget to follow us on our official social media accounts to keep you updated. This has been Franz Joshua Merida. Until our next conversation here on Point.